dahilan kung bakit ninyo hinahanap ang hiyas, sabi ng nilalang sa isang malamig at malamlam na tinig. Natigilan nun si Kael sa narinig niyang yun. Ngunit humanda naman ang lahat dahil hindi nila alam kung ano pang kakayanan ng nilalang ang kinakaharap nila. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa bigat ng boses ng tanong na yun, ang usok na bumabalot sa nilalang ay parang buhay na anino. Umiikot ito sa paligid nito habang nag-aalab ang pulang liwanag sa altar. Tahimik nun si Mikael na nakatitig sa mata ng nilalang, habang si Lucero ay dahang-dahang naglalakad sa palibot upang pumwesto ng posisyong maaaring umatake kung kinakailangan. Si Ingkong Yamada naman ay tila hindi humihinga sa titig niya sa altar. At si Ginoong Pipito naman ay nakaluhod. Binubulong ang isa sa mga sinaunang panalangin para sa paghingi ng proteksyon sa sarili bilang isang mambabarang. Samantalang ang nilalang na lumitaw mula sa altar ay nakalutang pa rin sa ere na hindi naman sinasagot ni Kael, at sa bawat segundong lumilipas ay parabang mas lalong tumitigas ang tekstura ng balat ng nilalang sa pagsasamateryal nito. Kumbaga nagiging solido ang mga kalamnan noon dahil sa pagtitipon ng mga abo sa paligid papunta sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Humanda kayo. Aatake tayo. Hindi ko pa alam kung anong klaseng nilalang ang karap natin, pero ang misyon natin ay makuha ang hiyas. Wika ni Kael sa mga kasama nito. Tama ka, Senyor Mikael. Wika naman ni Lucero kasabay ng paghahanda nito. Tunog naman ni Ingkong Yamada sa kanyang paghinga. Pero parang bigla na lamang nagngit-ngit ang paligid. Ang usok mula sa nilalang ay lumalakas at parang humahampas sa hangin, at sa isang iglap muling nagsikalat ang abo, kasabay ng mabilis din na parang pagpunas ng malakas na hangin dito. Nanatiling nakatayo lang naman noon si Kael at dumistansya lang sa pagsabog at sa mabilisang pagkawala ng abo. Isang nilalang na may katawan na vampira ang lumitaw mula sa nilalang kanina. Kumbaga nabuo rin ito. Ngunit ang mga litid ng mga ugat nito sa katawan ay parang nakalitaw. At higit pa dito ay parang lava ang dumadaloy sa dugo. Nahalata mong parang maliliit na bitak mula sa malaking bato. Ngunit unti-unti namang itinaas ng bahagya ni Kael ang kanyang punyal na pangil ng kidlat. Kasabay nun ng mabilis na bumaba ang 6 na liwanag mula sa kalangitan na nagre-representa ng 6 na maestro sa pagsanib sa katawan ni Kael. At mula naman sa makapal na alikabok ng abo ay bigla na lamang lumitaw ang mga lipad na insekto sa pagdapo ng kamay ni Ginoong Pipito sa lupa. Tunog naman ang 2 pakpak ng 2 sinaunang gabunan dahil sa pagpapalit nila ng anyo. Halos sabay-sabay na ang mga kaganapang iyon. Sa bilis ng pangyayari nga ay sa unang hakbang lang ng nilalang nakaharap nila. Halos sabay-sabay na pag-atake ang ginawa ng grupo ni Mikael Dalagit na parang naibalas sa kanyo ng 3 sa bilis ng kanilang pag-atake. Biglang lumitaw naman ang espada ng nilalang na kalaban nila. Sa pagsangga nito ng wasiwas ni Kael ng kanyang espada, at kung pababagalin natin ang ating mga imahinasyon, nakita ni Kael ang espada ng lalang na parang gawa sa pinatigas na abo at may mga nakaukit na mga sinaunang letras sa katawan ng espada na parang may mga bitak din na marmol na dumadaan ang mga malabagang liwanag. At sa pagitan lang ng segundo, biglang nawala si Kael sa harapan ng lalang. At nanasig ito dahil sa salida ng sipa naman ni Senyor Lucero sa pagmumukha noon, at mabilis yun na sumalpok sa isang patay na puno. At sa pagsalpok naman noon, biglang paglitaw pa ni Ingkong Yamada sa harapan
at malakas na suntok ang pinakawalan nito at doon ay nadurog ang katawan ng nilalang at sumabog ulit iyon na parang abo. Ayos! Salitang pasigaw pa ni Ginoong Pipito noon dahil sa isang iglap sa ginawang pag-atake ng tatlo ay parang nagtagumpay na nga sila. Ngunit wala pa namang imik noon ang pangil ng kanluran at biglang napaatras ito. Parang may mali. Nasaan yung hiyas? Sa tanong na yun ni Ingkong sa kanyang sarili, biglang may namuulit na nilalang. Ngunit naging 4 na ang bilang nito, nakatulad ng lalang kanina. Ibig sabihin ay hindi nga niya iyon tunay na napatay, bagkos ay sa pagbangon nito ay nadagdagan pa ito ng 3. Isang bagay na nakapagpatigil sa 4 sa kanilang pag-atake. Anong ibig sabihin nito? Sambet ni Senyor Lucero. Pero biglang lumitaw naman si Kael sa likod ng isang lalang na yon at agad niyang pinugutan ng ulo ito. Pero sa paglaglag ng ulo ng nilalang sa makapal na alikabok sa lupa, mula doon ay nabuo ulit ang isa pang nilalang. At ang katawan noon na wala ng ulo na nanatiling nakatayo ay nagkaroon ng ulo na parang tumubo na lang mula sa katawan nito, nagawa rin sa abo. Napaatras noon si Kael at natigilan naman ang 3 pa nitong kasama dahil sa napapaisip na sila, dahil parang immortal ang kalaban nila sa lugar na ito ng mga lumantao. Nang nagsalita naman si Ingkong Yamada ng, Sandali, Senyor Kael! Hindi tayo matatapos kung basta lang natin sila susugurin. Pero wala na tayong oras. Kailangan nating mag-apura. Salita naman ni Lucero. Mga senyor, saglit lamang. Mukhang alam ko lang gagawin. Uwi ka naman noon ni Ginoong Pipito. At doon ay nagkatingin-tinginan silang 4 ng saglitan na para bang nangungusap ang kanilang mga mata at nagkasundo sa mungkahi ni Ginoong Pipito. Siguraduhin mo lang, Pipito! Komento naman ni Ingkong Yamada. Sabay lipad ng 3 papaitaas sa tuktok ng Sitio Luna. Nakatayo lang naman noon ang 4 na lalang na magkakatulad na ang mga paa ay parang nakadikit sa makapal na abo sa lupa. Si Ginoong Pipito naman noon ay nanatiling nakaluhod ang isang tuhod sa makapal na layer ng abo sa lupa, habang nakababa pa rin ang kanyang isang kamay dito na para bang dinadama nito ang paghinga ng lupang kanyang inaapakan. At eto siguro ang planong sinasabi niya. Umaasa naman ang 3 sa kanya na nooy nakaabang sa mga magaganap. Alam ko ng sikreto mo. Ang mali mo lang ay sa lupa pa rin nagmumula ang karamihan sa mga insekto. Kaya nalalaman ko kung ano ang nilalaman nito o paggalaw. Ngayon, sino ka nga ba? Ipakita mo sa akin ang iyong totoong anyo. Sa ngalan ng apoy sa ilalim at lupa ng mga anino, ikaw na nagtatago sa dilim sa kaharian ng mga insekto, sa ngalan ng dugo at ugat ay inuutosan kitang lumitaw. Bukas ang daan, punit ang takip, lumantad ka sa harapan ng aking paningin sa 3 hampas sa lupa. Sa 4 bigkas ng aking hininga, lumitaw, lumitaw, lumitaw. Hindi ka makakatakas sapagkat pinukaw kita sa ngalan ng alupihan, ang kaliwang landas ng katarungan, itim at buhangin ng bangungot, extera, bokote, aperiportas infere, ostente, te, creatura, obscondeta, manifesta. Sa huling sambit ng salita ni Ginoong Pipito sa pagbagal ng mga sandali ng mga kaganapan, biglang mas dumami ang paglitaw ng mga insekto mula sa makapal na abo na nakabalot sa lupa. Alupihan, lipad na insekto at iba pa. Pagkatapos ay biglang sumabog ang lupa mula sa harapan ng 4 na nilalang na nakatayo lang naman, at mula sa alikabok ng pagsabog ay lumitaw ang isang napakalaking alupihan na kasing laki na ng tao at napakahaba nito. At dito ay biglang sumigaw naman si Ginoong Pipito ng, "Humanda na kayo! Lalabas na siya!" Sigaw niya kina Kael sa tuktok. Naghanda naman noon ang 3.
Ngunit biglang nangisay noon ang alupihan na parang nawawalan ng kontrol sa katawan nito. Napatayo na noon si Ginoong Pipito, kasabay ng bigla namang sumabog ang katawan ng napakalaking alupihan, kasabay ng pagbuga ng malakas na apoy mula sa bitak ng katawan nito. "Heto na siya! Ang tunay nating kalaban!" Sigaw ni Ginoong Pipito nang lumitaw ang isang tao na halos butot balat na lamang ang katawan, dahil may mga balat pa naman ito, kaso parang sunog. At dahil sa parang hindi yun makatayo sa estado o itsura ng katawan nito, gumagapang yun papalayo sa katawan ng sumabog na katawan ng alupihan. At pagtungtong noon sa mga abo na nakapatong sa lupa, sa bilis ng pangyayari, unti-unting nagliyab ang mga abo, kasabay ng pagkatupok ng mga insekto ni Ginoong Pipito. "Patayin sila!" Sigaw ng nilalang habang gumagapang ito na parang inuutusan ang 4 na lalang na kalaban nila kanina. Ngunit, "Ngayon na! Mga senyor! Nasa loob nito ang hiyas!" sigaw ni Pipito. Biglang bumulusok naman ang 3 pababa upang atakihin ang nilalang na lumitaw mula sa lupa, mula sa higanteng alupihan. Malinaw naman ang diskarte ng 3. Si Kael ang pupugot sa ulo ng nilalang, at haharapin naman ni Ingkong Yamada at Senyor Lucero ang nagsamateryal na mga lalang na parang uripon nga lang nung lumabas na nilalang. Si Ginoong Pipito naman noon ay umatras na ng mabilis, dahil sa pagkalat ng apoy sa ibabaw ng abo sa paligid. At sa isang iglap, pagdurog ng isang lalang sa pagbaba ni Lucero, kasabay ng malakas na pagkalmot nito. Sipa naman ni Ingkong Yamada sa kaliwang bahagi ng labanan, at pagkadurog din ng isa pang lalang na gawa nga sa abo. Samantalang sa pagbaba ni Kael ay pupugutan na nito ng ulo ang nakaluhod na nilalang. Ngunit nakailag iyon, muling umalikabok ang paligid dahil sa malakas na impact ng pagbaba ni Kael sa lupa at sa bilis ng pangyayari. Ang mga alikabok na yon ay agarang bumuulit ng mga nilalang na gawa ulit sa abo na may solido ng pangangatawan. Ibig sabihin ay mas lalo pang dumami ang kanilang mga kalaban. "Senyor! Senyor Kael! Pabayaan mo ang mga lalang na yan! Puntilian mo ang lumabas mula sa alupihan! Pag napatay mo siya, mawawala na ang mga lalang ng abo! Siya ang may kontrol dito!" sigaw ni Ginoong Pipito na nakalayo na noon sa kumakalat na apoy. Mabilis naman na winawasak nun ni Senyor Lucero at Ingkong Yamada ang iba pang lumilitaw na lalang ng abo, samantalang si Kael naman ay ayaw nang mag-aksaya pa ng oras at sinambit nito ang 1,000 hatol. Sabay wasiwas nito ng kanyang espada. Muling parang nabura na lamang ang mga abong nilalang sa harapan ni Kael na nabuo. Kasabay noon ang pagkilos ni Kael upang tapusin na nga yung halos butot balat na lamang nilalang na nooy nakatayo naman na parang lumiksi nga sa pagkilos. Pero lingid naman sa kaalaman nila Senyor Kael na nag-uurasyon din pala ang nilalang na yon, dahil sa plano nitong pagbalot ng mahika sa buong kapaligiran. Nang saktong-sakto na sana na pagwasiwas ni Kael ng kanyang espada ay matatabas na ang ulo ng nilalang, nang bigla na lamang parang umikot papakaliwa ang kapaligiran, kasabay ng paglayo ng espasyo ni Kael at nung nilalang. Kaya sa hangin lang ulit tumama ang espada ni Mikael Dalagit. "Bumalik ka dito!" sigaw ni Kael habang lumalayo ang espasyo nila mula sa nilalang. Samantala,
Habang nagaganap naman ang sapilitang pagkuha nila Kael ng isang hiyas sa nilalang na yon, ayon nga kay Ginoong Pipito, lingid naman sa kanilang kaalaman na may nagaganap ring labanan sa Hacienda Lumantao dahil sa agawan naman ng pamilya sa liderato sa kung sino ang hahawak ng hacienda nila. Naglalaban noon ang pamilya ng mga aswang. "Patayin! Patayin sila!" sigaw ng isang lumantao sa digmaang nagaganap. Balik na tayo sa labanan sa Sitio Luna. Lumawak noon ang kapaligiran sa Sitio Luna sa ginawang mahika na orasyon nung nilalang. "Senyor Mikael, ipapaubaya na namin sa iyo ang pagkuha ng hiyas sa nilalang na yan o pagtapos sa kanya. Kami na ang bahala ni Senyor Lucero sa iba pang mabubuong kalaban para walang mang-aabala sa iyo. Ngunit mag-iingat ka lamang dahil mukhang nag-iba ang dimensyon na kinalalagyan natin. Mukhang isa rin ito sa mga salamang kang kayang gawin ng isang hiyas ng Irahel. Kagaya nga ng mga ibang gubat ay kaya nitong mag-iba ng lugar." "Naiintindihan ko, Ingkong. Ang iniisip ko lang ngayon ay kung nasaan na si Ginoong Pipito. Mukhang naihiwalay siya sa atin sa pagbabago ng lugar na ito." Tugon naman ni Kael. "Huwag kang magalala, Senyor Mikael. Alam naman natin na kayang-kaya ni Ginoong Pipito ang kanyang sarili." Komento naman ni Lucero. "Oo nga, tapusin na natin to para makalabas na tayo." Sang-ayon ni Mikael, sabay ng paghahanda nila sa laban. Pero sa di kalayuan naman nila ay bigla na lamang lumabas ang 4 pa na kamay sa likod ng payat na nilalang, kasabay ng pag-usli rin ng kanyang mga pangil sa kanyang bibig at paglitaw na ng lupon ng mga nilalang na gawa nga sa abo. "Anong klaseng nilalang to?" bulong pa noon ni Kael sa sarili. Pagkatapos ay biglang lipad ni Kael ng mabilis patungo sa nilalang na nooy may 6 na kamay kasama ang mga galamay nito sa likod. At nang marating niya nga ito sa pitik lang ng segundo, pag-ilag ng nilalang sa pagtaga ni Kael ng kanyang espada, kasabay ng pagkilos ng galamay nito sa likod at hawak sa liig ni Mikael at taob sa kanya ng nilalang sa lupa. Ngunit biglang humiyaw noon ang nilalang dahil sa parang nasunog ng asido ang isang galamay nito sa paghawak lang niya sa liig ni Kael. Napaatras yun at napatayo naman si Kael, at sa unang hakbang lang ni Kael ay tagpas niya ng isang galamay ng nilalang at sinundan pa niya ito. Pupuruhan na ni Kael ang katawan nito sa pag-unday ng kanyang espada. Ngunit biglang lumayo ulit ang espasyo ng kalaban na para bang inilayo bigla ito sa kanya. Napawi ka si Kael dahil parang kontrolado ng lalang na yun ang espasyo sa lugar na ito. Samantala ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban sina Senyor Lucero sa lupon naman na uripon nung nilalang. "Mikael Dalagit, nasa akin ang kamalayan ng hiyas ng Irahel, kaya't hindi mo ito makukuha sa akin kahit tangan mo pa ang 6 na maestro," salita nung nilalang. Kilala rin ako ng nilalang na to. Sino ba to? Hindi ko siya makilala. Sambit niya sa kanyang isip. At sumugod ulit si Kael na nakaamba ang kanyang espada, ngunit bago pa tumama ang talim noon ay nawala ang nilalang ulit at mabilis na lumitaw ito sa likod ni Kael. Naramdaman naman niya yon, kaya naman humakbang papakaliwa si Kael upang harapin ito, ngunit sinalubong naman siya ng isang matulis na bagay na galing sa galamay ng nilalang. Napatalon pa paatras si Kael upang mailagan niya ito. Muntik na siya sa patalim na yon, at nang makita niya ito ng buo ay naging patalim ang kamay niyang naputol. Bulong niya sa sarili, dahil kung titignan natin yung nakita ni Kael ay parang buto iyon na naging patulis na sandata na nakadugtong sa kamay ng nilalang. Hindi mo ko kaya, Mikael! At tandaan mo, hiyas pa lang ng Irahel ang nasa loob ng katawan ko.
Paano pa kaya kapag nabuo na ang Panginoong Irahel? Tarantado to ah. Akala niya siguro ay magtatagal pa siya. Hoy! Mabantot na uripon ng Irahel. Makinig ka. Gusto kong malaman mo. Papatayin na kita ngayon. Kaya tama ng satsat. Astrabilose. Huling sambit ni Kael. Ginamit nito ang isang kakayahan ng maestro. Biglang lumitaw ito sa harapan ng lalang. Sabay taga niya ng kanyang espada. Pero gaya ng dati ay lumayo agad ang espasyo sa pagitan nila. Pero Astrabilose, sambit ulit ni Kael at litaw niya agad sa dinapuan ng nilalang. Sabay naputol ulit ang isang kamay ng nilalang. At sa pagkakataong ito ay yung kanang kamay na nito ang naputol. Lumayo ulit ang espasyo. Hiyaw ng nilalang nang makalayo ito kay Kael. Ano? Kaya pa? Alam ko na ang kakayahan mo sa dimensyong ito. Oo nga't kaya mong baliin at palayuin ang espasyo na parang salamangka. Pero ang tanong, mas mabilis kaya ang paglayo mo kaysa sa kakayahan ng 6 na maestro na tangang ko? Astrabilose, sambit at litaw ulit ni Kael sa harapan ng nilalang. Ngunit lumayo ulit ang espasyo. Astrabilose! Paulit-ulit na sambit ni Kael sa kakayahan ng isang maestro hanggang sa halos magliyab na noon ang katawan ng nilalang dahil sa malaking hiwa sa katawan nung naabutan siya ng Astrabilose ni Kael hanggang sa wala ng salisalita pa. Habang humihiyaw ang nilalang ay ibinaon ni Kael ang kanyang espada sa dibdib nito. At sa muling paghugot ni Kael ng kanyang espada ay napaluhod na yon sa lupa hanggang sa bumalik pa sa normal na itsura nito ang lalang. At doon ay nakilala na ni Kael ito. At yun ay parte rin pala o kapamilya ng mga lumantao. Pagkatapos nun ay nagunaw na ang katawan nun ng dahan-dahan hanggang sa lumutang ang hiyas sa katawan nito. Kasabay ng unti-unti ring pagkalusaw ng mga uripon nito na bumalik sa pagiging abo na siya namang kalaban ni Lucero at Ingkong Yamada. Nang biglang umikot na naman noon ang lugar papakanan na parang papabalik na rin sila sa totoong Sitio Luna. At sa mga ilang sandali pa, Senyor! Senyor Miguel! Nagawa niyo! sigaw ni Ginoong Pipito. Alright, yun mga kabagis ko, ang tindi nun. Pagpasensya nyo yung huling record kasi umulan na. So, yun, The Return of Comeback. Kumusta na kayo? Sa susunod na episode tayo mag-shoutout. Miss you all. Salamat sa suportang tunay.